Dumating na ang tamang panahon ng pag-alis mula sa pangit na kalagayan patungo sa isang maayos na pamumuhay. Pagod na ang mga tao sa pakikinig sa paulit-ulit na mensahe na kanilang napapakinggan dahil walang nangyayaring pagbabago sa buhay nila. Hanggang ngayon, mahirap at alipin pa rin sila. Narito ang isang mensaheng aakay sa iyo sa buhay na sagana sa lahat ng bagay. Sa nakaraang mga video natin ay tinalakay natin na napakapangit para sa isang tao ang panggagaya. Ito ay maghahatid lamang sa iyo tungo sa pagkabigo. Tatanungin ko kayo, nakakita na ba kayo sa mga tindahan ng mga huwad na prutas na gawa sa plastic? Sila ay parang totoong bunga ng mangga, parang totoong hinog na saging o mansanas. Bakit nilapitan ninyo ito at hinawakan? Hindi ba dahil akala ninyo ito totoo? Pero matapos ninyong mapatunayang plastic lang pala, babalik pa ba kayo at hawakang muli? Hindi na. Iyan ang dahilan kung bakit iniiwasan na kayo ng mga tao at wala nang bumabalik pa sa inyo. Pumupunta sila sa inyo ng minsan. Inaalam nila kung kayo'y totoo at dahil ang kanilang nakuha mula sa inyo ay hindi totoo, lahat sila ay pawang naglaho at hindi na bumalik pa sa inyo. Bakit ang mga tao ay walang sawang bumabalik sa totoong mga bagay? Dahil sila ay sumisigla at lumalakas mula sa kanilang nakukuhang totoo. Iyan ang totoong pagiging tagapamahala. At iyan din mga kaibigan ang kahalagahan ng pagtuklas sa kung sino ka talaga. Ang problema sa ngayon, ang ating mga kabataan at mga katandaan ay walang ginawa kundi manggaya sa estilo ng ibang mga tao. At dahil hindi ninyo nakita ang halaga ng inyong mga sarili, ginagaya ninyo kahit ang mga pananamit at mga estilo ng ibang mga tao. Dahil akala ninyo ay magiging mahalaga rin kayo katulad ng mga ginagaya at iniidulo ninyong mga tao. Ang tawag doon ay pagiging plastic. Ang inyong kaloob ang inyong tuklasin upang magkaroon kayo ng sariling pagkatao at estilo. Ang kahalagahan na nasa bawat tao ay ang kaloob na dapat ipaglingkod sa sanlibutan ito. At muli, dapat ninyong maalala na ang inyong kakayahan ang nagtatakda ng inyong mga ari-arian. Ano ang nagiging daan ng isang tao tungo sa tagumpay? Ang sagot ko ay napakasimple. Gawin mo lang ang mahalaga at iyan ang iyong sarili. Kapag ikaw ay naging mahalaga, tatanggap ka ng presyo. At kapag natanggap mo ang presyo, babayaran ka ng tao. Dahil ikaw ay mahalaga. Kaya ang totoong tagapamahala ay hindi nagiging mayabang at hindi sila naghahanap ng pera sapagkat sila ay masyadong abala sa paglalantad ng kanilang sarili. Ang pagiging tagapamahala mga kaibigan ay pagtuklas sa kung sino ka talaga. Pagtuklas sa kakayahan na inilagay ng Diyos sa loob mo. Kaya ang tao ay hindi interesado sa iyo. Sila ay interesado sa iyong kakayahan o bunga. Marami ang parang nagpapahiwatig sa iyo na mahal ka ng tao, pero hindi yan totoo. Alam mo ba kung bakit pumupunta sa iyo ang mga tao? Dahil meron silang nakukuhang maganda mula sa iyo. Alam kong sumang-ayon si Jesus sa mga sinasabi ko sa inyo ngayon, sapagkat naranasan niya rin ito.
mismo ng mga taong sumisigaw sa kanya ng Hosana sa kaitaasan, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Pagkalipas ng ilang araw, iyan ding mga tao ang nagsabi ng dapat nang ipako sa krus ang ating kapatid. Gustong-gusto ng mga tao si Jesus dahil siya ay nagpapagaling. Nakakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi, nabubuhay ang mga patay, at binubusog niya ng tinapay at isda ang mga nagugutom. Pero sa totoo lang, galit sila sa kanya dahil nga walang kumakain ng dahon ng mangga o ng balat ng mangga. Ano ang ginawa ng mga tao? Pupunta sa punong mangga, dali-daling kukunin ang mga mangga, bunga ng mangga, at aalis ng walang pakialam sa puno ng mangga. Ang sabi ng isang sikat na manlalaro, "Oo, alam kong hindi ninyo ako gusto. Dahil talagang ang gusto lamang ninyo sa akin ay ang aking kakayahan. At salamat na lang kahit gusto ninyo ang aking kakayahan. Kailanmay hindi ito maaring umalis mula sa akin at lilipat sa inyo. Ito ay mananatiling akin." Kung meron po kayong mensaheng gustong iparating, pumunta lamang po kayo sa Facebook at hanapin po si Mervin Ruigno. O kaya pwede kayong mag-text sa numerong 0993-8657-123. Maraming salamat po at pinagpala po kayo ng ating Panginoon.